Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good. Oh, Ano, excited ka na ba? kaban ako eh. Ha? Hi, baby. See you later. Tawa-tawa ko. Sige, mamaya yung post na pa. Ganda. Huli ka sa video. Sige ah. And let's now go to Ornil. Ornil, did you come here of your own privilege to bind yourself forever in the love and service of your wife, Riza? Yes, Judge. And you, Riza and Ornil, are you both ready to raise as good Christian or Christians the child or the children whom God will give you or whom God gave you? Yes, Judge. Now this time, and express your intention before this court. This time, your answer shall be, I do. Your answer shall be, I do. Your answer shall be, I do. You, Riza, do you take or kneel here present for your lawful husband according to our laws? Yes, I do. Do you give yourself to him as his wife? Yes, I do. And you accept him as your lawful husband? Yes, I do. Now let's go to Ornil. Ornil, do you take Riza here present for your lawful wife according to our laws? Yes, I do. And you give yourself to her as your husband? Yes, I do. And you accept her as your lawful wife? Yes, I do. The court now requests our ring bearer to kindly bring forth the ring. Bear this ring As a sign as a sign of my love of my love and my honor. and my loyalty. Kindly put under to Riza.
Riza, Riza, I give you this I array give you this array as a pledge pledge of my dedication of my dedication for your welfare. And I accept it. Now accept it. Aking sinta, ano bang meron sa'yo? Pag nakikita ka na, bumabagal ang mundo. Pag ngumingiti ka, para bang may iba. Pag tumitingin sa'kin, mabubungay mong mga mata. Wala akong takas, nakakalunod mong ganda. Wala nang iba. Andito ko hanggang sa ating pagtanda. Mamahalin kita basta't pag nahulog. Nakahawak ako, huwag ka lang bibitaw. Habang buhay na ako'y iyo. No, 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 no. Wala nang ibang nakagawa sa'kin ng ganito, kundi ikaw. Nag-iisang Diyosa ng buhay ko. Yeah. Huwag ka nang matakot, huwag kang mangamba. Andito ako pag ika'y mag-isa. Wala akong takas, nakakalunod mong ganda. Halika nga, namulan ang aking mga mata. Huwag kang titingin na sa iba. Akin ka na, wala nang iba. P, Mrs. Onofre na. Ngayong official na wife na kita, sisikapin ko na makapag-provide sa'yo ng lahat ng pangangailangan mo. Yung hinihingi mo na matagal na wedding for you, for matang pangarap na wedding. Ito na yun, pero gusto ko pa rin magkaroon tayo ng church wedding. So, lahat ng suportang kailangan mo, nandito lang ako palagi para sa'yo. Walang katapusang bulaklak, walang katapusang date. Sikapin ko na every weekend magkaroon tayo ng quality time ngayong family na tayo. So, basta. So, mahal na mahal kita. Kay Ornil, Narel, thank you. Kasi thank you sa pagiging hands-on sa kasal natin. Ako yung feeling ko akong pinaka-chill bride. Kasi ikaw lahat taga-sikasa, di ba? So, yung ko lang, ma-promise ko lang sa'yo. Alam ko, hindi tayo perfect. Ang dami nating, until now, parang, ang dami pa rin nating magkakaiba. Pero, buo yung loob ko na nagpakasal tayo kasi parang, syempre, hindi ko naman siya ma-accept agad lahat. Pero, as long as my love, tsaka respect for each other, feeling ko naman, and then, syempre, guidance ni Lord, magiging okay na rin yung relationship natin.
hindi naman siya minadali natin, di ba? Gusto ko lang kasi magkasama na tayo. Parang maging legal na. Oo, wala tayong pinlano talaga, di ba? Pero gusto ko lang talaga maging legal na kasi gusto ko na rin makasama ka. And gumawa ng family. So, basta yung ko lang sa'yo, pagtitiwalaan kita. So, sana yung pagtitiwala ko sa'yo, huwag mong sirain. Kasi, alam mo naman kung paano ako magmahal, di ba? So, naman ako, all out talaga ako. So, sana hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Mahal na mahal kita. One, two, three, four. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you under fire, I feel you in my arms again. Come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? I really need your love. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my... Thank you, Pablo, for our lunch, hearty lunch and sumptuous lunch for today. May we invite our couple, Orneal and Riza, to please go to your cake table. And now to the next one, which is the wine toasting. So get your cameras and your wine glass ready. Orvin, take us away. Gandang tanghali po. So, sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Orvel Lawrence. Ako po yung bunsong kapatid ni Orny. So, kidding aside, si Orny po is, I've seen Orny go through so many stages in life. Sometimes makulit, sometimes tahimik,
Pero most of the time po, pikon. So, but always full of heart. And today, I see him standing here as a husband, ready to build a new life, a new family, with the one he loves. Ornil, as your kuya, I just want to say how I'm very proud of you. So marriage isn't always easy. But with trust, patience, and faith in each other, you can build a strong and happy family. Make your home a place where love is always felt, and where you both grow not just a couple but as partners for life. So here's to you, Ornil and Risa. Naway kayo maging maligaya at inyong puso ay puno ng pag-ibig and build your home with peace and love. So para sa bagong kasal, mabuhay. Cheers! Cheers! Na ito, may we call on Mr. Alvin Balila and Mr. Ian Galvan to share some words of encouragement and wisdom and happiness to our newlywed. Palakpakan nyo naman sila for motivation, yun, no? Good afternoon, Madlab people! Alright, so magandang hapon po everyone. So I'm a close friend of Ornil. Bro, biglaan naman ito masyado, hindi mo lang ako sinabihan. Okay, so thank you for inviting me and my wife, Diane. And bro, masasabi ko lang ngayon, kasal ka na rin. Gawa na tayong baby. No? So, mahal kita. At sana yung respeto sa natin sa asawa nandun malagi hanggang pagtanda. Yun ang number one. TLC, Tender Love and Care. Yung LDR, tapos na. Siguro naman makakasama mo na si Risa kung saan man siya mapunta. At wala nang, di ba, makakabigil pa. So, lahat ng the best ay gusto kong mapunta sa inyong dalawa din. And lagi lang kayong mag-pray and bless kayo ni Lord. And put God in the middle para hindi tayo maligaw, okay? So, yun lang bro, Riza. Nice to meet you again. And lagi mong ingatan din si Ornil. Okay, syempre. Mag-ingatan kayong dalawa para masaya lagi. Yun lang ang message ko sa'yo, bro. Maraming salamat. Love you. Good afternoon po sa lahat. Para po sa kaalaman ko ng lahat, ako po ay classmate po ni Ornil mula grade 2 ba? Maalala. So mula grade 2 po until mag-high school po kami. Then hanggang ngayon talagang hindi po nawawala yung samahan namin. Sabi ko nga po kay Ornil nung last na bumisipit sa bahay, sabi ko, thankful lang kasi in-invite niya ako sa kasal na. Tapos invite ko, kasi hindi ko lang ka-attend kasi never. Sabi ko sa kanya, sa GC, kailangan natin gawa ng paraan to. Sabi ko kasi si Ornil para sa akin, hindi lang siya kaibigan. Para sa akin, halos parang kapatid ko na siya. Extended family. Then yan, yung family din po ni Ornil, alam po nila yan. Yung mga pinagdaanan po namin hirap, alam po ni Ornil yan. At yung problema dito ni Ornil, alam ko rin po yan. So, yung Ornil, masasabi ko, congratulations. Parang kailan lang, dati ko yung nag-speech sa akin last 5 years. Ngayon, the favor. So, mapapayo ko lang din bilang husband na rin. Mahalin yung asawa ko, saka siya na yung uunahin ko. Hindi na yung iba. Hindi na kami, hindi na yung mga kaibigan mo, kundi si Risa na lang. At ganun din kay Risa, asawa mo yung magiging priority. Kahit anong mangyari. Dapat kayo lang, kasi hindi kayo pwedeng magkahiwalay. Saka kung magkakaroon kayo ng away, lagi din payo ng parents ko, relatives ko. Kung magkaroon man kayo ng away, huwag nyo hahayaang matapos yung gabi nyo nang hindi nasusolve.
huwag niyong hayaan na agad, bukas ko ng problemahin. Yun. Kasi the more na hindi niyo inaayos yung problema niyo, lalo lang titigas yung puso mo. So yun lang naman sa akin. So yun, mahalin niyo isa't isa, enjoy niyo. Then kung magkaroon na ng Ornil Jr. or Risa Jr., yan, enjoy niyo yan. Sabi, kung pagkakalokan ka agad, wala problema. Sabi nga, ano pa ba? Sobrang proud ako sa Ornil kasi nakita ko kung paano yung journey mo sa buhay eh. Eh, nandito na, finally, ito na yung pinakahihintay mo. Congrats, kasi sobrang thankful ko dahil nakita ko kung paano talaga nagsumikap at kung paano mo nagawa ang lahat yung para kay Risa. Yan. So, congratulations and congrats sa lahat. Thank you. So, for everyone who don't know me yet, I'm Dazzle and best friend of Risa. So, I've known Risa since high school, but we really became friends in college, and then we got super close when I started working at MBC. So, magkatrabaho po kami. So, since then, we've been inseparable. Risa is the kind of person who's kind, selfless, patient, matiisin, resilient, and yes, super kuripot. She's that friend who always shows up. Kahit saan mo yung ayain, sasama yan. Kahit hindi pa niya trip, sasamahan ka pa rin. That's just who she is. So, very opposite kami ni Risa. So, she shares so much of her life with me, her friends. So, yung mga Kempis, naging friends na lang ako dahil sa kanya. And, yung mga hobbies niya, share niya din sa akin. Like, hiking, tumakbo, and ako naman ay introduce her sa mga kaapian at pagkakagastusan. Pero hindi pa rin, kasi kuripot pa rin siya hanggang ngayon. So, Risa is incredibly generous, as in all out siya. Especially when it comes to her family. She's kuripot sa sarili, but kalate sa ibang tao. Siya yung tipo na kahit sira na yung phone, titiisin pa rin basta gumagana. As in, sobrang sira na parang, Day, pakiusap, bumili ka na ng phone. Kasi halos di na nabubuhay. And then, pag wala yung load, walang data, titiisin na naman niya hindi mag-load. Parang, wala na sabi ko, Day, ako mag-load sa'yo. Kasi 50 pesos na pang data, hindi pa rin yan mag-load. Wala din siya masyadong wants. Kaya wala yung gastos. Kung ano lang talaga ang kailangan na, yun lang. So, hindi rin siya ma-makeup, walang mga branded, as in wala. Super low maintenance, kaya ang swerte ni Ornil. So, she's also very patient and matiisin, as in hanggang kaya niya, titiisin niya. Well, kinaya niya ako maging kaibigan, so that says a lot. And kinakaya din niya si Ornil. So, I actually met my husband, Ron, because of Risa. So, back when we were dating, until now, siya ang forever third wheel. Kasama namin lagi. We used to joke na pag nagkaanak kami, siya mag-aalaga para makapag-date kami. Kaso wala pa din. So baka kami na lang mag-aalaga ng anak nila. Sa amin na lang iiwan. Which is okay. So, pag di din siya, dati kasi, nung wala pa siyang boyfriend, sabi niya, pag di ka mag-asawa, ampunin ka na lang namin. Actually, sa bahay namin, meron kaming kwarto doon, na ang tawag namin is kwarto ni Risa. So, ganun siya ka-close na sa aming mag-asawa. And then came Ornil. So, we saw how Risa changed in the best way possible. We saw her glow, as in, grabe yung glow up talaga niya. We saw her realize her worth, the love, the time, and the effort that she truly deserves. For the first time, she was being treated the way she should be. With Ornil, she can be her full self. No filter, no fear. As in, kung ano siya, yun siya. Wala siyang tago-tago. We saw her realize her worth. She can laugh as loud as she wants. So, sobra kasing magdaldal. Talk like there's no end. Wear whatever she wants. So, kung kami mga kaibigan niya nasa tita era na, siya, 17 years old pa rin magsuot, lagi naka-crop top and baggy pants. So, yun naman talaga siya. So, just let her be. So, Risa,
Today is your day. We are so happy for you. Sobrang saya ng puso namin kasi inaantay din namin to para sa'yo. So, nauna na kami ni Ron. So, we've been waiting for this day. We only want the best for you. Kung saan ka masaya, lagi kaming andun para sa'yo. Yung kwarto mo sa bahay, hindi na yung kwarto mo. Guest room na lang yun. Kasi, you will make your own home na. So, but then, may sarili ka, magkakaroon kami ng sariling tahanan. Always remember, you always have us. Andito kami para sa inyo palagi. And Arnil, please take care of her, protect her, and this might sound cliche, but very true po ito. A happy wife is a happy life. Believe me, you'll have peace like no other. Diba? To both of you, choose your battles. Yung mga pwedeng i-let go na. Communicate. Be honest about how you feel. Risa, I hope you will express more of your love. So, kung ano yung nararamdaman mo, express. It's okay. And then, you're a team now. Magkakampi kayo. Huwag niyong kalilimutan yon. Lagi kayong magkakampi. Hindi kayo ang magkaaway. So, over anything else, kayo ang magkakampi. Choose each other over anything else, over pride, over anger, because as long as you work together, you can overcome anything. And also, always make the effort to nourish your marriage. So, lagi pa rin yung mga little things, it counts. So, here's to Risa and Arnil, to love, to laughter, and a lifetime of joy. Thank you po. Magandang hapon po. Ako po si Ron, ako po yung husband. Hindi ko na siguro kailangan magpakilala kasi siguro sa mga nasabi niya ay ramdam niyo na kung anong role ko. Husband, yun lang. Siguro masasabi ko lang, kami po ni Risa nagkakilala 2016 sa construction. So, nurse siya, subcontractor ako. Then, tama po siya po yung nagpakilala sa amin ni Dazzle na naging asawa ko po. Si Risa ay napakabait na tao niyan, mapagbigay at saka ako kuripot, yes, pero mapagbigay siya sa mga serbisyo, sasamahan ka din palagi. At ituturing ka niya talagang kapamilya, hindi lang basta kaibigan. Siguro ang mapapayo ko lang sa inyo ay piliin niyo ang isa't isa palagi. So kayo lang yung magkakampi, kayo dapat yung mag-best friend. Hindi na ako, hindi na si Dazzle. So kayo dapat yun. Kasi lahat ng hamon sa buhay, kayo lang dapat kayong magkasamang lulutas nun. Hindi na kami yun. Bubuo kayo ng sarili niyong pamilya. At syempre, para kay Ornil naman, mahalin mo ang asawa mo. Lagi mo siyang piliin. Huwag niyong pinapatagal yung mga away niyo, huwag niyong tiisin yung isa't isa kasi sabi ko nga, kailangan magkasama. Hanggang sa uli, kailangan magkasama. So, ayun, congratulations and sabi ko nga, palagi namin sinasabi na ang wish lang namin kay Risa ay magkaroon ng happy ending. Naniniwala ako na tama yung decision niya. Ito yung happy ending niya. Congratulations. Mahal ka namin. This is such a very cozy place, no? And we can all feel the warmth, especially the warm presence of the family members at saka yung mga kaibigan ni Ornil at saka ni Risa. Okay, nothing much to say, but to give my blessings to the newlywed couple. So I'd like to welcome Risa to the Onofre family. Yay! I also would like to thank you, Lord, for the blessing of children, and now the blessing of a bigger family, having Risa as an additional member. To the couple, today is one of those days that bring you joy and laughter. But believe you me, there will always be days of tears and even sorrow. If you will always be together, you will surely survive anything that will come your way, gaya ng sinabi ni Dazzle. Okay? Hindi madali ang buhay mag-asawa, lalo na kung may anak
at maraming mga anak. Nakaka-relate ka, Raquel? Okay. Lalo na kung titignan mo ang buhay mula sa perspektibo ko, mula sa mga karanasan ni Mama. This is not to discourage you, but rather to make you strong, to give you the fortitude, to make you gritty. Aiming what you think is best for you and your children to be. Kaya ang kayong magmamaniobra ng buhay ninyo, parang project management or Neil, o kaya parang studies mo sa Canada, Riza. Maraming hamon, may sablay, pero huwag niyong tignan sa anggulong iyon. Always look at the brighter side of things. Find an answer to your doubts. Huwag niyong tatalikuran, huwag tutulugan, at lalong huwag lalayasan ng problema. Kumain ng sabay. Matulog ng magkasama. At pagising ninyo, tagumpay, may apo na ako. Magandang hapon po sa lahat na nandirito. Una-una pala, ay nagpapasalamat ako sa Panginoon at nabigyan tayo ng magandang panahon para sa pinaka-simple ngunit espesyal na okasyon sa ating dalawang bagong kasal. At sa mga families na nandirito, both parties nandito naman, kahit hindi nakarating, mayroon pa rin sila siguro andyan pa rin sila. Medyo malalayo yung iba. At sa mga kaibigan, mga malalapit na kaibigan na nandito, salamat. Ang mensahe ko lang sa ating bago pala lahat, ako yung panganay na kapatid ng ating bride ngayon. Reza, parang malapit lang. Meron talaga yung mga tatlo lang ang masasabi ko. Maiksi lang. Tatlong bagay lang. Unang-una, tiwala sa isa't isa. Yun ang pinaka-importante. Yung trust lang, sabi nila. Pangalawa is yung komunikasyon. Napaka-importante yan eh. Kasi minsan, hindi talaga kami iwasan. Pero okay naman eh. Kahit saan naman tayo pumunta eh. Meron naman tayong internet, gano'n. Kasi malayo kasi parati. Hindi talaga kami iwasan. At syempre, yung pinaka-importante is magkasal. Yun lang naman. At congratulations. At mabuhay kayo at magpakarami. Salamat! Good afternoon, everyone. I'm Zia. Tita ko po si Tita Nini. Masaya po ako na kinasal na si Tita Nini and Tito Ornin. Ang wish ko po ay sana magkaanak na sila para po madagdagan na kaming magpipinsan. Yun lang po. I love you, Tita Nini. Thank you. Ayun, mas siya ako sa inyong dalawa. Kasi alam ko na napag-aaral niyo yung hirap ng LDR. Pero ito na kayo. Time to celebrate na, di ba? Tsaka sobrang bilis lang ng panahon kasi nalala ko dati, nag-aasabi lang tayo. Tapos uuwi sa awal. Tapos bibilis naman ng tatlo. Tapos pag hindi pa tayo tumigil, pag-uupuhin na tayo. Gusto ko lang din sabihin sa inyo na lagi niyong isama si God sa relationship mo. Kasi siya yung
siya yung magiging liwanag mo, magiging lakas mo guide bilang mag-asawa talaga. Kahit na sa lahat ng season, may problema man o wala, dapat lagi siya nandyan sa inyo. Tsaka, syempre, communication is the key. Lagi niyong tatandaan na huwag niyong kalimutan na makinig sa isa't isa, magpatawad, tsaka palagi kayo magtutulungan mas mag-asawa. Sa way, talagang kayo lang naman, kayo lang talaga. Kaya bakit kayo naman nakailan, hindi talagang tatanggalin sila in between. Excited na ako makita kung anong klaseng pamilya yung mabubuo nyo. Sana puno ng pumamahalan, ng respeto, and ng tawanan. Siyempre, pag sinabi tawanan. Mahal ko kayo pareho. Gusto ko lang malaman mahal ko kayo pareho. And God bless your marriage. Bye-bye. And that's it. Woo! Hi, Neil and Liza. Congratulations on your wedding day. May your marriage be filled with love, patience, and trust. I wish I was there to celebrate with you guys. But I'll see you soon. God bless your union. Enjoy your day. Bye-bye. Love, love. Good afternoon, everyone. Thank you for celebrating with us this for our wedding. So number one, pasalamatan namin. Number one si Lord kasi maganda yung weather. Everything was smooth kahit papaano. Thank you sa mga tumulong po sa amin sa pag-prepare from the invitation until ngayon ma-celebrate namin tong event namin. Salamat po sa family namin, lalo po sa part po ng family ni Riza. Na galing pa po ng Bicol last Sunday. And then 14 hours ata yung naging biyahe nila just to celebrate this wedding with us. Maraming salamat po, lalo po kay Mama Francia po na kahit po nahihirapan sa naka-wheelchair pinilit po makapunta para po makita po na kami ni Riza po ngayong wedding po namin. Sa family ko po, kay Mama, kay Kuya Yuri, kay Tita Nanette or Ninang Nanette and then Lakan, thank you po for sa suporta niyo rin po sa amin sa bahay, sa accommodation ng kailangan po ng sa family po ni Riza. And thank you po. Thank you also Tablo for the food. Feeling ko na-enjoy naman ng lahat kasi si Kuya Opoy, hindi niya naubusan yung food niya. So, ibig sabihin, jump pack yung food na kinain namin. So, thank you for DML Photography for covering our photo for our wedding. Kay Alvin na tumulong for the videography and kay DJ as well. Thank you kay sa MC natin kay Marion. Super fast last minute kaming preparation, pero kahit paano nahapit naman namin yung mga kailangang mahabol. Dagdag ko lang po si Auntie Ipin from Bicol din po. Thank you po sa pagpunta po. And kay Kuya Res po na from Ate Jing and kay Riz, galing pong Zamboanga naman po sila. So masaya po ako kasi for this time, nagkasama-sama po kayo ulit as family. Kulang lang si Ron, si Uboy, yung nasa Canada po. So, as we've said, sana nga kami, kung di man dito sa Philippines magstay, makasama ko sa Canada para at least nung kami magkabuo ng family. Thank you RLM, Ma'am Roseanne, for the sponsoring our lechon. Feeling ko na if you want to order, you may contact her right now. You may approach her right now from Santo Tomas pa po yung lechon natin. For Ian and Francis, mga tropa ko po talaga sila from grade school and until high school and until ngayon. So sila yung mga tropang
hindi man kami ganun katagal magkita, pero parang kita, parang kala mo kamakailan lang nakita. So, salamat sa pagpunta. Ano pa po? Tita Nanette, thank you po for, and Tito Ariel, for accepting our late advice for the Ninang Ninang and Ninang. And kay Kuya Yuri po. Kuya Yuri, di ako sanay. So, kay Ate Marlene naman po, also Ninang Marlene, from Legazpi naman po. So, dala rin po yung buong family ni Risa para po makapunta dito. Sa mga kiddos, parang napagod kayo sana nabusog kayo sa food na sinerve rin namin. So, thank you sa pag-effort na pagpunta po sa aming wedding po. Thank you. Siguro naman pakasabi nila kay Ornil. Thank you, Ornil, sa pagpasalamat sa kanila. So, idagdag ko lang, feeling ko ako yung pinaka-chill bride dahil yung aking groom ang nag-abala sa lahat. Siya yung very hands-on siya sa pag-plan ng kasal namin. So, parang siya nga yung siya talaga yung bride. Baliktad kami. Ako wala akong masyadong gusto sa wedding ko talaga. So, hindi ko na-expect na ganito siya. Ang expectation ko lang is makasal tayo, walang masyadong family lang, friends, close friends, wala nang kahit na kain lang, yun lang yung ina-expect ko. Pero may igaganda pa pala yung yung simple and intimate wedding na iniisip ko. So, thank you kasi dahil sa kanya, napilitin akong magpa-makeup kahit mahal, kinukontra ko talaga kasi mahal niya. As much as possible gusto ko konti lang yung gastos namin. Pero hindi naman ako nagsisi kasi maganda naman yung naging result ng special day namin ni Ornil. So, salamat po sa family ni Ornil. Mama Joy na po ngayon, di na tita. Thank you po sa pagtanggap sa akin. Tita Nanette, Lakan, Orvin, Yuri. Sasanayin ko pa yung sarili kong magkuya. Orvin lang muna ngayon. Paisa-isa lang muna. Mama Joy muna. And thank you din kay Levi Brasuela. Oo, siya yung kahit na mahal naman yung kanyang singil, pinaganda naman niya ako today. So, salamat sa kanya. Tapos, thank you sa family ko. Thank you, Mama, na intindihan mong pumunta ka na lang dito kahit malayo kasi kahit gusto mo siguro na sa Bicol ako magpakasal. Dahil gusto ko, hindi ka na pumunta ka pa din. So, thank you, Mama, and sa mga kapatid ko na nandito. First time namin mabuo ulit. Except pala kay Uboy, nasa Canada. Pero kung nandito sana siya, mas masaya sana. Pero, thank you. Thank you sa mga friends ko din. Skepis, maraming salamat sa inyo. Nandyan kayo para suportahan talaga ako. Doc Marvin, maraming salamat. Siya talaga yung siguro kung hindi nag-reject si Doc Marvin, hindi pa natutuloy yung kasal namin hanggang ngayon. Kasi parehas kami hindi makapag-decide ni Ornil kung anong uunahin. So thank you, Doc Marvin, na sinamahan pa akong mag-mall hopping para lang makabili ng outfit ngayong araw na to. So thank you, Doc Marvin, sa effort. At sa mga friends ni Ornil, salamat at nandito kayo. Sir JM, dito sa tablo, thank you so much po. So, yun lang po. Orion, thank you so much. Alvin and DJ, salamat sa pag-cover ng aming dahil nga tipid yung namin, salamat dito sa dalawang kaibigan ni Ornil na sila na ang nag-shoot sa amin. So, medyo nakatipid kami. Nakatipid kami kay Sir DLN. Photography kasi nagkaroon kami ng videography and ng drone shot. So, Sir DLM, sorry. So, thank you for... So,
Again, we thank you everyone for celebrating with us today. Maraming salamat po sa magmula po sa puso namin, Dalawa ni Risa. Thank you po.